Bawal ang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi. May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ. Pasada Balita live sa DWIZ AM Metro and Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations, Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ digital accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga, John Ibanez. DWIZ Pasada Balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama, paglilingkod ng tama. Sa ulo ng mga balita, Pasada Balita. kaso ng pagpaslang kay dating PCSO Board Secretary at retired Police General Barayuga, binuhay ng PNP. Pasada Balita. Pagiging Chinese spy umano ni dating Mayor Guo, iimbestigahan na rin ng PAO. Pasada Balita. Filing ng Certificate of Candidacy lalarga na bukas, huling araw ng voters registration. Hanggang ngayong araw na lang. Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, business confidence sa Pilipinas tumaas sa ikatlong quarter ng taon ayon sa BSP. Pasada Balita. Balita naman sa ibaing dagat, death toll sa malawakang pagbaha sa Nepal sumampa na sa mahigit 128. Pasada Balita. At sa balitang pampalakasan, ang tabayanan ng update sa PBA Governors Cup, abangan mula kay Anthony Suntay. Bawal ang babagal-bagal. Bawal ang kukupad-kupad. Pasada Balita. Isa pong makulimlim at maulang umaga ng Lunes. Ngayon po ay huling araw sa buwan ng Setyembre at 30 taon 2024. Kayo po ay nakatutok dito sa Impila May Todong Lakas, DWIC 882 at Aliw Channel 23. Sa ngalan ni John Ibanez, inyo po makakasama hanggang alas 8 po tayo, Drew Nasino. Pasada Balita. Sa oras na 5 sandali makalipas ang ikapito ng umaga, sa detalye ng mga balita, kasalukuyang nakararanas ng matinding bugso ng hangin ang Batanes at hilagang silangang bahagi ng Babuyan Island, bunsod ng bagyong Julian na kasalukuyang binabaybay ang Balintang Channel. Ayon sa Pag-asa, huling namataan ang sentro ng bagyo sa baybayin ng Balintang Island sa Calayan, Cagayan. Aabot sa 155 kilometers ang taglay nitong lakas ng hangin kada oras at pagbugso na 170 kilometro kada oras. Tinutumbok ng nasabing sama ng panahon ang direksyong pakanluran sa bilis na 15 kilometro kada oras. Dahil dito nakataas pa rin ang Public Storm Signal number 4 sa Batanes at hilagang bahagi ng Babuyan Islands, Signal number 3 sa nalalabing bahagi ng Babuyan Islands at hilagang silangan ng Cagayan. Nakataas naman ang Signal number 2 sa nalalabing bahagi ng Cagayan, Apayao at Ilocos Norte. Habang Signal number 1 sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Kalinga, Ifugao, Mountain Province, Benguet, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Aurora, Hilaga at silangang bahagi ng Nueva Ecija at Polillo Island sa Quezon. Manatiling nakatutok sa mga programa ng DWIZ at Aliw Channel 23 para sa updates hinggil sa bagyo. Pasada Balita. Dahil sa patuloy na pananalasan ng bagyong Julian, kanselado ngayong araw ang klase sa ilang bahagi ng bansa. Suspendido ang klase sa lahat ng antas sa Batanes, Abra, La Union, Ilocos Sur, Calayan, Apari, Tuao, Lalyo, Amulong, Bagao, Santa Pracedes, Gataran at Abulog sa Cagayan. Habang kanselado na rin ang pasok sa lahat ng antas sa Baguio City, Manawag, Rosales, Bayambang, Urdaneta, Bani, Malasiki, Mapandan at San Fabian sa Pangasinan. Wala namang pasok mula high school o hanggang high school sa Ilocos Norte, Apayao, Nueva Vizcaya, Tugigaraw at Peña Blancas sa Cagayan, Mangaldan at Bautista maging sa Basista sa Pangasinan. Manatiling nakasubaybay sa mga programa ng DWIZ at Aliw Channel 23 para sa mga karagdagang updates
hinggil sa mga lugar na nagkansela ng pasok bunsod ng bagyong Julian. Pasada Balita. Sa iba pang detalye ng mga balita, binuksan muli ng Philippine National Police ang investigasyon sa pagpatay kay retired Police General at PCSO Board Secretary Wesley Barayuga. Kasunod dito ng pagbubulgar ni Police Lieutenant Colonel Santi Mendoza na inatasan siya ni NAPOLCOM Commissioner Edilberto Leonardo at dating PCSO General Manager Roina Garma na ipapatay o may operasyon laban kay Barayuga. Ayon kay PNP Chief General Romel Marbil, nangangailangan ng malalimang investigasyon ang nasabing usapin upang makamit ng mga naulilang pamilya ang hustisya. Pangungunahan ng PNP Criminal Investigation and Detection Group ang nasabing investigasyon. Matatanda ang tinambangan ng isang gunman si Barayuga noong 2020 sa Mandaluyong City. Pasada Balita. Kaugnay pa rin niya, nagpasalamat naman ang mga miyembro ng Philippine Military Academy Matikas Class of 1983 sa mga lider at miyembro ng Quad Committee ng Kamara matapos mahukay na mga ito ang utak at motibo sa pagpaslang sa kanilang mista na si retired Police General Wesley Barayuga noong July 30, 2020 sa Mandaluyong City. Sa isang pahayag ng Matikas family na pirmado ni retired Air Force Colonel Enrique de la Cruz, Pangulo ng PMA Class 1983, sinabi nito na ang patuloy na pagsisikap at masusing pagtatanong sa pagdinig ng Quadcom ay nagbigay ng liwanag upang malutas at pag-asa na mabibigyan ng katarungan ng pagpaslang kay Barayuga 4 na taon na nakalilipas. Ipinabatid naman ni Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers, overall chairman ng Quadcom at chairman ng House Committee on Dangerous Drugs, ang kanyang pasasalamat sa mga miyembro ng PMA Matikas Class of 1983 para sa kanilang tiwala at kumpiyansa sa mga mambabatas na kabilang sa Quadcom panel. Sa ikapitong pagdinig ng Quadcom noong Biyernes, nagbigay ng testimonya si Police Lieutenant Colonel Santi Fuentes Mendoza na kasalukuyang nakatalaga sa PNP Drug Enforcement Group o PDEG Special Operations Unit at ang kanyang civilian asset na si Nelson Mariano at kapwa itinuro si dating PCSO General Manager at dating Police Colonel Roina Garma at NAPOLCOM Commissioner Edilberto Leonardo na nasa likod ng pagpatay kay Barayuga. Si Barayuga na isang abogado at board secretary ng PCSO ay pauwi mula sa kanyang tanggapan sa ahensya sa Shaw Boulevard ng barili ng 4 na beses ng isa sa 2 gunmen na sakay ng motorsiklo sa kanto ng Calbayog at Malinaw Street sa Barangay Highway Hills. Pasada Balita. Samantala, nagbabala ang isang mambabatas na miyembro ng Young Guns ng Kamara sa publiko na mag-ingat at maging mapanuri sa pagdagsa ng mga maling impormasyon at mga pekeng balita sa mga social media. Ayon kay House Deputy Majority Leader at PBA Party List Representative Attorney Migs Nograles, dapat ay maging mapanuri ang publiko sa kanilang binabasang balita, lalo't mayroong mga internet influencers na nagpapakalat nito, katuwang ang mga troll farms. Partikular anyang target ngayon ng mga trolls, ang mga mambabatas na sumisilip sa questionableng paggamit ng pondo ng Office of the Vice President sa pinamumunuan o na pinamumunuan ni Vice President Sara Duterte at ang mga miyembro ng Quadcom ng mababang kapulungan na nag-iimbestiga naman sa illegal na operasyon ng POGO at extrajudicial killings sa pagpapatupad ng drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at bentahan ng illegal na droga. Kinukuhaan niya ang mga sinasabing influencers para ikalat ang misinformation at disinformation, habang ang mga trolls naman ang nagko-komento at kasabing maniniwala sila dito upang mapalaganap at umingay sa social media at ikondisyon ang isip ng publiko. Pasada Balita. Sa iba pang balita, iimbestigahan na rin ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang aligasyon na maaaring sangkot si dating Bamban Mayor Alice Guo sa mga aktibidad ng Chinese espionage sa Pilipinas. Ito'y makarang ipresenta ni Davao Oriental Representative Gino Almario sa ikapitong Quad Committee hearing ang video ng isang self-confessed Chinese spy na si Jia Zijiang na umamin sa isang dokumentaryo ng Al Jazeera News na kilala niya si Guo. Gayunman, itinanggi ng dating alkalde ang alegasyon ni Xie na sila ay kapwa espiya ng China at hindi niya kilala
ang naturang personalidad na kasalukuyang nakapiit sa Thailand. Ayon kay PAOK Executive Director Undersecretary Gilbert Cruz, mahalagang maimbestigahan ang ganitong mga pagsisiwalat, lalo't bantaan niya ito sa seguridad ng bansa. Kaugnay nito, nakikipag-ugnay na ang PAOK sa Armed Forces of the Philippines at mga foreign counterparts para maberipika ang mga alegasyon. Pasada Balita. Kaugnay pa rin yan, isiniwalat ng isang self-confessed spy laban kay Alice Guo. Hindi dapat baliwalain pero hindi rin dapat agad paniwalaan. Ang pag-uulat mula kay Patrol 19, Shelly Ortega Bueno. Dapat na mag-ingat at huwag agad paniwalaan ang sinabi ni self-confessed Chinese spy She Zijiang na may koneksyon si dismissed Mayor Alice Guo sa Civilian Intelligence, Security and Secret Police Agency ng China. Ayon kay Senate Minority Leader Coco Pimentel, bagamat hindi dapat baliwalain ang mga siniwalat ni Zijiang, pero wag din agad itong paniwalaan. Dapat anya mag-ingat sa sinabi na naturang self-confessed spy na kasalukuyang nasa jurisdiksyon ng mga otoridad sa Thailand. Marami kasi anyang factor na maaaring maka-impluwensya sa isang testigo na nakakulong. Iginit naman ni Senate President Chit Escudero na magkakaproblema sa procedure at legal na aspeto sa siniwalat ni Zijiang. Ito dahil sa ilalim anya ng saligang batas, sino mang testigong may sasabihin laban sa isang akusado ay dapat mabigyan ng pagkakataon ng akusado na questionin ang nag-aakusa sa kanya at patunayang hindi totoo ang kanyang akusasyon. Sa kasong ito, nakakulong anya sa Thailand ang nag-aakusa laban kay Alice Guo at ayon kay Escudero, dapat alamin kung magagamit ay siniwalat na naturang self-confessed spy dahil sa kawalan ng pagkakataon ni Guo o Guwa Ping alias Alice Guo na cross-examine o questionin ang nag-akusa laban sa kanya. Nasa mga abogado at prosecutor anya natin kung dapat timpangin ang posibleng kaso laban kay Guo alinsunod sa isiniwalat ni Zijiang. Ito sa Patrol 19, Sel Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Sa oras na 15 sandali makalipas ang ikapito ng umaga, all systems go na po ang Commission on Elections para sa filing ng Certificate of Candidacy at para po magbigay ng karagdagang mga detalye. Nasa kabilang linya po natin ang chairman po ng COMELEC, si Attorney George Garcia. Chairman Garcia, magandang umaga po. Welcome po muli sa DWIZ LU Channel 23. Magandang umaga po, Sir Drew, at magandang umaga rin po sa mga kababayan natin. Opo, Chairman, handang-handa na po ang COMELEC. Wala na ho ba kayong mga karagdagan pang mga abiso? Baka meron pa ho kayong mga gusto pang idagdag pa na mga abiso sa mga tatakbo, sa mga magpa-file. Paano ho ba mga magiging senaryo po bukas? Sir Drew, siyempre bago muna ang filing ng candidacy by tomorrow ay dapat alalahanin ng mga kababayan natin na ngayon ay huling araw ng filing ng ating pong application para sa pagpaparehistro bilang botante o magpapareactivate ng ating registration o kung hindi naman ay magpapatransfer ng registration. So sana po masamantalayan ng mga hindi pa nakakapagawa ng ganyang klaseng mga aktibidad. So bukas po, all systems go po tayo sa filing ng Certificates of Candidacy at sana ang ating panawagan sa mga magpa-file sa filers, sana bago sila pumunta sa local COMELEC namin o sa mga venue kung saan mangyayari yung pagpa-file ng candidacies, kumpleto na yung mga dokumento, yung Certificate of Candidacy na form mismo at na-notaryo na at may mga documentary stamp na. Paano po, Chairman, yung mga lugar po na kasalukuyan pong binabayo ng Bagyong Julian? Paano ho yun? Yung voters registration? Binigay po namin ng diskresyon sa mga local COMELEC namin kung ipagpapaliban yung araw na ito, huling araw ng registration upang kung mapaliban ay pwede po tayo magkaroon ng extension sa mismong mga lugar po na yan na binabaha at binabagyo. Lalong-lalo na po kung may deklarasyon ang local government unit na walang pasok, pribado man o pampubliko. At yung bukas, Chairman, hanggang October 8 yan, paalala natin, wala ng extension ho yan, di ho ba?
Ay, opo, wala po extension yung filing ng Certificates of Candidacy, national and local position. Pero siyempre, din po sa Bangsamoro, minarapat po natin na ito ay ilipat sa November 4 to 9. Opo. Dahil nga doon sa naging desisyon ng Korte Suprema sa Sulu na ito ay tinatanggal sa Bangsamoro. Opo. Chairman, ano ho yung mga do's and don'ts sa pagpa-file po bukas? Hanggang ilan lang po ang pwede pong isama na supporter ng isa pong ng kada kandidato po? Ang isang kandidato ay pwede po magsama ng 4 na kasama sa filing ng candidacy. At siyempre sana wag naman pong sosobra doon sa 4. Sa Siyempre buong iba po barangay. dyan, may mga isang pagpa-file ng certificates of candidacy, Opo. ay madaming mga kasamang, Yan. alam nyo na, parang nagrarally Fiesta. na may mga tarpaulin na pagkalalaki at pagkatapos siyempre fiesta, may mga color coding pa yung mga totoo. t-shirt. Wala naman pong problema yan dahil yan naman po yung parte ng ating aktibidad na ito. Pero siyempre yung pagpasok sa mismong venue ng filing ay limitado lang po. At sana ay piliin na nila kung sino isasama nila sa Okay. loob ng lugar kung saan magpapile ng candidacy. So malinaw yan Chairman, yung 4 na kasama, yung hanggang 4 na kasama, doon mismo sa venue, sa loob. Pero yung mga supporter, tama ho ba, sa labas? Sa labas po, at siyempre may Ayan. lugar lang. Hindi pa pwede makalapit doon sa napakalapit sa venue ng filing sapagkat siyempre sinisigurado natin lagi ang security ng mga filers at siyempre ng mga tauhan namin ng COMELEC. So, magiging ano pala bukas sa Manila, sa May Manila Hotel, no? So, asahan din pala natin ang traffic pala bukas. Well, anyway, opo, yung pong mga kandidato, sila po ay magpa-file ho bukas. So, hindi pa ho sila matuturing o matatawag po natin na kandidato hanggat hindi pa ho sumasapit ang election period or campaign period? Hindi pa po sila kandidato. Sabi po ng Korte Suprema yan sa kaso ng Piñera versus COMELEC. Sila po ay kandidato lamang sa unang araw ng campaign period. Sa February 11 po yan sa national position, senador at party list. At March 28 naman sa local position. Diyan po lang po sila magiging kandidato. Kaya hindi pa applicable sa kanila election. Wala pong premature campaigning na sinasabi at tinatawag. And therefore, libre pa po sila lahat gawin as if hindi sila nag-file ng kanilang certificates of candidacy. Okay, so campaign period Feb, pero ang election period po magsisimula January. Ng Enero po, ikalawang linggo ng Enero, dahil dyan po magsisimula rin yung mga gun ban natin at saka yung mga tinatawag na pagbabawal sa pagtatransfer ng mga tauhan sa gobyerno. Alright. So, Chairman, ibig sabihin ho ba nun, paano ho yung, alimbawa, kung sa SOSE, yung SOSE na ifa-file nila after ng election, so dapat mag-start din yun ng January sa Campaign period po. Campaign? Hindi po, sa February pa. Sa February sa national at sa March sa local. So lahat ng gastos nila na October, November, December, January, second week ng February, hindi kinakailangan i-report isama sa SOSE dahil hindi pa sila kandidato. So na-atras pala, Chairman, ang Magkaiba po, Sir Drew, ang campaign period at saka election period. Ang election period ay 120 days before the election. Alright. Ang campaign period ay 90 days sa national position, 45 days sa local positions. Opo, doon po sa mga magfa-file, Chairman, paano ho ba natin maiiwasan na maulit itong nangyari po? Medyo doon tayo pumihit ng konti sa ilang pong partikular na kandidato. Paano po ba natin maiiwasan ito pong maulit yung nangyari po sa kay dating Mayor Alice Guo para kumbaga hindi na ito pamarisan pa ng iba, Chairman? Hanggat hindi po nagbabago ang batas, mangyayari ang lahat ng yan. Pero kinakailangan lang para hindi mangyari yan, mag-file ng mga petition to cancel or deny due course yung candidacy ng mga kandidato. At sana yung mga registered voters ay maging aware tungkol sa bagay na yan. Bawal po kasi kami magpadagdag ng kahit anong dokumento sa kanilang certificates of candidacy dahil dapat yan ay pinoprovide ng batas. At the same time, ay ang ginawa na lang po ng COMELEC, ilalabas namin ang lahat ng certificate of candidacy, ipapublish natin yan para naman po ang mga kababayan natin ay makilala sino ba itong mga nagpa-file ng candidacy. So pwede pa mag-file si dating Mayor Guo? Pwede po mag-file ang lahat ng candidacy dahil ministerial ng duty namin. Kung makakasama ang pangalan sa listahan, ibang usapan po yan. Alright. How about naman, Chairman, doon naman sa issue po dyan sa Pembo, sa mga Pembo barangays?
Sinabi na po natin na sila ay makakaboto para Pwede. sa sangguniang panglusod. Sinabi rin natin na yung mga taga dyan, pwede mag-file ng candidacy, yung 3 barangay sa 1st district, yung kabilang barangay, yung 7 barangay sa 2nd district. At asahan nyo po, maglalabas din ng COMELEC patungkol sa kung talaga bang pabobotohin na natin yung mga botante ng 10 barangays sa bawat distrito kung saan sila naka-assign. Opo, last few questions na lang, Chairman, habang batid namin na kayo busy. Yung mga flying voters naman ho, paano ho natin matutukoy yan? At syempre, yung pag-regulate naman ho doon sa of course, yung AI, dahil naglaganap na yung AI, lalo ngayong eleksyon. Chairman? Chairman? Naputol ata si Chairman? Oo. Chairman, andyan pa ba? Andyan pa ba si Chairman? Okay, tawagan natin si Chairman. Ilang huling katanungan na lamang ho kasi kaugnay po doon sa iba pa hong mga regulasyon hinggil sa eleksyon, yung paggamit po ng artificial intelligence, yung pong mga pagbabantay sa mga flying voters, paano ba nila humababantayan yan, paano ho ba nila ma-regulate yan, yung social media, gaano ba karami yung dami, mga naglilipa na ho dito. Oh. Actually, hindi lang yung mga kandidato ang ginagaya ho sa AI, pati rin ho yung mga ibang personalidad, may mga artista pa, no? So bukas ho magkakaalaman ho tayo kung talagang itong mga tatakbo ay desidido ho kung talaga ho sila magtutuloy-tuloy na sa paghahain po ng Certificate of Candidacy. At kaugnay pa rin nga ho niyan ay nakahanda na rin po, nakandang-handa na po ang COMELEC para dyan. At sinabi naman ni COMELEC spokesman, Attorney John Rex Laudianco, mahigit 100,000 mga kandidato pala at party list ang inaasahan nilang magsusumite ng COC. At tiniyak naman ni Laudianco na kayang-kaya nilang gampanan ang kanilang tungkulin kahit pa magkasunod na araw lamang. Ngayon pong araw ang last day ng voters registration at ang unang araw po ng filing bukas. Tama po, handang-handa na po ang lahat ng opisina ng COMELEC at yung pong mga opisina namin na maliliit, nakahanap na po ng mas malaking lugar kung saan po tatanggap kami ng iba't ibang klase ng COC po sa buong bansa. Ito nga po ay pagkatapos lamang ng voters registration ng last day sa September 30 po, kinabukasan, doon naman po kami sa COC. So magkasunod po yan. Kaya naman po namin gampanan ng aming tungkulin po. Nilinaw naman ng COMELEC official ang ilang basehan sa pagdedeklara ng kandidato bilang isang nuisance candidate. Dalawa yung sinabi ng Supreme Court. Nung una, sinabi hindi magiging dahilan para maging nuisance candidate dahil lang sa hindi ka kilala o kaya ay wala kang political machinery. Doon sa ikalawang kaso, sinabi din po na hindi sapat na basihan para ma-declare na nuisance candidate yung pong walang pera o sabihin na natin na walang financial capacity sa pagtakbo. Ang importante po, ngayon talaga malinaw, talagang ma-determine na walang bona fide intention na tumakbo yung isang kandidato regardless kung may political party, regardless kung wala, regardless kung may pera. At yung ikalawa nga po, yung kitang-kita natin, yung talagang masama yung intensyon. Manloloko dun sa mga totoong kandidato at lilituhin yung ating mga kababayan. Yan po ang tinig ni COMELEC spokesman Attorney John Rex Laudianco sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Pagbabalik po ang Pasada Balita, makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Oras 26 na sandali makalipas ang ikapito. Bawal ang babagal-bagal. Bawal ang kukupad-kupad. Pasada Balita. Nagbabalik po ang Pasada Balita. Simple may todong lakas DWIC 882 at LEU Channel 23 sa pagpapatuloy pa rin ng ilang pa mga balita. Nagpaalala ang COMELEC sa publiko na hanggang ngayong araw na lamang ang huling pagpaparehistro upang makaboto sa 2025 midterm elections. Ito ang binigyang diin ni COMELEC Chairman George Garcia na hindi na palalawigin ng kanilang ahensya ang nasabing petsa ng pagpaparehistro. Naniniwala si Chairman Garcia na nagbigay na sila ng sapat na panahon kaya't hindi na ito dapat mas pahabain pa kundi ay malalagay sa alanganin ang kanilang timeline. Samantala, ipinauubayan na ng poll body chief sa kanilang mga regional poll offices ang pagdidesisyon kung palalawigin
ang voters registration, partikular sa mga lugar na apektado ng Bagyong Julian diyan sa Northern Luzon. Pasada Balita. Tiniyak naman ng COMELEC na hindi na makalulusot ang mga botanteng nagnanais magkaroon ng multiple registration para makaboto sa ilang presinto nga sa halalan sa 2025 midterm elections. Ayon kay COMELEC spokesman Attorney John Rex Laudianco, binabantayan na ng komisyon ang posibilidad ng paglipana ng mga flying voter. Gumagamit na niya ang poll body ng Automated Fingerprint Identification System sa pagpaparehistro kung saan matutukoy nito kung mayroon ng dating record mula sa ibang presinto at otomatikong makakansela na ang aplikasyon ng mga ito. Isa rin sa mga binabantayan ng poll body ang posibilidad ng paghahakot ng mga kandidato ng ilang mga botante mula sa isang lugar at ipaparehistro ang mga ito sa lugar kung saan tatakbo ang naturang kandidato. Pasada Balita. Speaking of halalan pa rin, nga pala, maraming salamat kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Batid natin na sila po ay abalang-abala para po sa pagsisimula ng filing ng Certificate of Candidacy. Bukas po yan. Nakatutok din po tayo ang ating pong himpilan sa nasabing aktibidad na tatagal po hanggang Oktubre 8. At kaugnay nga niyan, inanunsyo ni Senator Amy Marcos na tatakbo siya bilang independent candidate para sa kanyang re-election bid sa 2025 midterm polls. Ito ang nilinaw ni Senador Marcos ilang araw lang matapos isama siya ng kapatid na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa senatorial slate ng administrasyon. Sa kanyang video message, pinasalamatan ng presidential sister si Pangulong Marcos sa pagtatanggol sa kanya at pagsama sa alyansa para sa bagong Pilipinas. Nagpasalamat din ng mambabatas sa Nationalista Party at sa kanyang mga kaalyado kasabay ng hiling ng patuloy na pagtitiwala ng mga ito sa kanya. Gayunman bilang panganay ay pinipili ng senador na manindigan ng malaya at matatag gaya ng kanyang amang si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at walang kinakampihang grupo kundi ang taong bayan. Pasada Balita. Iginagalang naman ni Senate President Francis Jesus Cordero ang pasya ni Senador Amy Marcos na bumitiw, umalas bilang bahagi ng senatorial lineup ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa 2025 midterm elections. Kamakailan lamang nang i-endorso ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang kapatid at 11 iba pa bilang pambato ng administrasyon. Ayon kay Escudero, turo sa kanya ang huwag pumagitna sa dalawang taong hindi nagkakaunawaan. Ginagalang ko yung kanyang desisyon. Turo sa akin ng lolo ko. Pag may hindi nagkakaunawaan, hindi ko sasabihin nag-aaway. Pag may hindi nagkakaunawaan, nagtatampuhan o anuman na magkapatid, magkamag-anak, mag-asawa, mag-ama, mag-ina, huwag kang papagitna. Dahil sa dulo, baka bati na sila at nagkaayos at dalawa na silang galit sa'yo. Dapat lang natin galangin anumang opinyon at posisyon ni Senator Amy o ni Pangulong Marcos man. At anuman ang namamagitan sa kanilang dalawa, sa kanila na lamang yon. Anuman ang namamagitan sa kanila, huwag tayong pumagitna dahil baka tamaan tayo at maging collateral damage lamang tayo. Yan po ang tinig ni Senate President Francis Jesus Cordero sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Iwala naman si Senate President Francis Jesus Cordero na hindi makaapekto ang pangangampanya ng mga re-election na senators sa kanilang nalalabing trabaho sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Ito ay sina Senators Ramon Bong Revilla Jr., Francis Tol Tolentino, Pia Cayetano, Lito Lapid, Amy Marcos, Christopher Bongo at Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Escudero, kritikal ang panahong ito para makita ng publiko kung talagang ginagampanan ng mga nabanggit na kapwa-senador ang kanilang tungkulin o hindi. Ngayon, higit kailan pa man, ayaw naman siguro nilang mapulaan na hindi nila ginagampanan ang trabaho nila at inuuna ang pangangampanya. Buo ang tiwala ko at paniniwala na patuloy na gagampanan ng 7 re-electionistang senador ang kanilang tungkulin sa Senado sa nahuhuling 39 o 40 araw namin hanggang matapos ang 19 na Kongreso. Bagaman iginiit ni Escudero na wala siya sa posisyon para mag-endorso
ng mga kasamahan ay handa siyang tumulong sa mga ito sa abot ng kanyang makakaya. Well, kami sa Senado ay magkakasama. Pero sino ba naman ako para mag-endorso? Hindi naman ako nakaupong Pangulo. Wala naman akong control sa aking partido. Dahil hindi naman ako opisyal ng aking partido. Lahat sila ay nakatrabaho ko, naging kaibigan ko at sa abot ng aking makakaya. Siyempre, gagawaran ko ng anumang tulong na kailangan nila na kaya kong gawin at gampanan. Yan po muli ang tinig ni Senate President Francis G. Escudero sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Welcome naman sa Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan o PDP laban ang pagsama ng itinuturing nilang party president na si dating Senador Manny Pacquiao sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Ayon kay Senador Coco Pimentel, leader ng PDP Laban, Pimentel Wing, natutuwa ang kanilang partido dahil mayroon silang kapartido o miyembro na inendorso ng kasalukuyang administrasyon. Kaugnay nito, kinumpirma rin ng senador na ine-endorso rin nila ang kandidatura ni Pacquiao. Natutuwa nga kami at nasama siya diyan na endorse ng administration ticket kasi malakas yung ticket nila eh. Natuwa kami at nandiyan naman din si Senator Manny Pacquiao. Ano na po tayo ngayon? Nakatingin naman tayo ngayon sa future na ng ating bansa. Tapos kami sa PDP Laban Original, nakatingin din kami sa aming mga pinaniniwalaan. Yung mga pinaniniwalaan naman namin, yung mga basic principles namin developmental naman yun eh. Kumbiyansa naman si Pimentel na muling makababalik sa Senado ang People's Champ. Malaki. At any rate, bago pa naman yung proclamation nila. Sa mga nakikita ko mga survey, pasok na po si Senator Manny Pacquiao. Kasi at any rate, former senator. Tapos meron pa siyang full bailiwick sa Southern Mindanao. Tapos sports legend. Iniidolo ng maraming mga mahilig sa sport. Yan po ang tinig ni Senate Minority Leader Coco Pimentel sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Samantala, tanggap tayo ng isa pang pag-ulat mula pa rin sa labas ng impilan. Agarang repatriation ng mga OFW na nasa Lebanon, ipinanawagan na ng isang senador sa DMW at DFA. Nagbabalik si Patrol 19 Celi Ortega Bueno. Hiwala Senator Risa Ontiveros na ginagawa ng mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan lahat ng opsyon para matiyakan seguridad at kaligtasan at gayon din kapakanan ng mga OFW sa Lebanon. Itiniyag ni Senator Risa Ontiveros makaraang manawagan sa Department of Foreign Affairs at Department of Migrant Workers na agarang i-repatriate ang marami nating kababayan na nasa Lebanon. Nanawagan din si Ontiveros sa ating mga OFW na makipag-ugnayan sa ating embahada sa lalong madaling panahon. Git ng Senadora, dapat ay may mga nakalatag ng contingency plans ang ating mga ahensya sakaling lumala ang sitwasyon. Dapat din anyang immobilize at ihanda ang kakailangan ng resources sakaling lumala ang tensyon. Ayon kay Ontiveros, sitiyakin nila sa Senado na mabibigyan ng livelihood assistance ang mga babalik sa bansa. Sa ngayon, ang mahalagaan niya ay matiyak ang ligtas na pag-uwi ng mga Pilipino na nasa Lebanon. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno para sa impilang matodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Kaugnay pa rin niya, patuloy na umaapela sa pamahalaan ng Pilipinas sa mga OFW sa Lebanon ng agarang repatriation. Ayon sa ilang mga Pinoy na naninirahan sa nasabing bansa, nadidismaya sila sa mabagal at makupad na pagtugon ng gobyerno sa kanilang hiling na makauwi. Batay kay Christine Lau, isa sa mga OFW sa Lebanon, bagaman binigyan na sila ng sasagotang link ng Philippine Embassy ay wala pa rin anyang tugon ito kahit na mahigit isang buwan na ang nakalilipas simula nang maisumite nila ang nasabing link. Gayunman, una nang inihayag ng Department of Migrant Workers na magpapatuloy pa rin ang repatriation sa mga apektadong Pinoy sa Lebanon at sa katunayan sa Oktubre 3 ay kanila nang maiuwi pabalik ng bansa ang mahigit 100 Pilipino. Pasada Balita.
Sa iba pang balita, itinaas na ng National Food Authority Council ang selling price ng NFA rice. Yung presyo po ng NFA rice. Ayon kay NFA Administrator Larry Lacson, mabibili ng DSWD at mga LGU ang NFA rice na 38 pesos kada kilo. Mula sa dating 25 pesos kada kilo, nadagdagan po ng 13 pesos. Nalulugi na nila ang gobyerno ng 70% kapag o sa ilalim ng 25 pesos na kada kilo na presyo ng NFA rice. Ang nasabing bigas ay ang nagsisilbing buffer stock ng bansa at pangunahing ginagamit sa panahon ng kalamidad para sa mga relief operations. Pasada Balita. Aminado naman ang Philippine Federation of Bakers Association Incorporated o PhilBaking na hindi nila maipapangako na walang magiging pagtaas sa presyo ng tinapay hanggang matapos ang taong 2024. Ayon kay PhilBaking spokesman Chito Chavez, patuloy nilang binabantayan ang presyo ng mga raw materials gaya ng harina na inaangkat lamang mula sa ibang bansa. Maging ang cooking oil, mantika at LPG ay malaki rin anyang epekto kapag nagkakaroon ng price adjustment sa international market. Samantala, umaasa naman ang grupo ng mga panadero na mabibigyan din sila ng subsidiya ng pamahalaan, partikular ang mga maliliit na bakery sa bansa. Ito'y sa harap ng pagkalugi ng ilan sa mga panadero kapag nagtataasan ang presyo ng mga kailangan sa paggawa ng tinapay, mga raw materials. Matatanda ang inihayag ng DTI na walang magiging pagtaas sa presyo ng mga bilihin kabilang na ang tinapay. Pasada Balita. Speaking of pagkain, aabot sa 20 milyong piso ang pabuyang ipagkakaloob ng gobyerno kapalit ng impormasyon para maaresto ang mga sangkot sa smuggling at hoarding ng mga agri-products sa ilalim ng bagong batas na Republic Act 12022 o ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Act o tinatawag po yan na AGIS Law. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary at Spokesman Arnel de Mesa, sa ilalim ng nasabing batas, masasabing economic sabotage ang smuggling at hoarding activities kung umaabot sa mahigit 10 milyong piso ang halaga ng mga nasabat na produkto. Ang mapapatunayang nagkasala sa pananabutay sa produksyon ng agrikultura o mga agri-products, kaya po ng gulay at yung bigas, ay papatawan ng habang buhay ng pagkakakulong, walang piyansa at may multa na 5 beses sa halaga ng kanila pong hinord o inismagel. Una nang sinabi ni Agriculture Secretary Kiko Laurel na magiging banta ang nasabing batas sa gitna ng nagpapatuloy na illegal na aktibidad ng mga mangangalakal at hoarder na mga agri-products. Pasada Balita. Magbabalik po muli ang Pasada Balita makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Oras! 14 na minuto bago sumapit ang ganap na alas 8. Bawal ang babagal-bagal. Bawal ang kukupad-kupad. Pasada Balita. Updates at inside stories sa iba't ibang sports. Ito ang Real Sports ni Anthony Suntay. Magandang umaga. Panalo ang TNT sa Game 3 ng laban nila sa quarterfinal sa NLEX. 109-91 kahapon sa Inares Center. Ronde Hollis Jefferson may 27 points, 12 rebounds at 8 assists para sa tropa na lamang halos buong laro. Glenn Kumuntin tumulong sa kanyang 17 points na kasama ng 5 tres at meron din siyang 6 rebounds. Ang sabi ni winning TNT coach Chot Reyes, for any team in this league to win by a big margin, it has to be a combination of good defense with good offense. Finally tonight, we were able to get both. Calvin Oftana nagdagdag ng 18 points sa 3 of 7 galing sa 3 at si Renan Batak nagtapos ng 17 points, 6 rebounds at 4 na assists para sa TNT. Pwedeng tapusin ng Tropang Giga ang serye bukas sa Ninoy Aquino Stadium. Para sa Real Sports, ito po si Anthony Suntay. Real Sports ni Anthony Suntay sa DWIZ 882. Pasada Balita. Balitang pangkalakalan.
Sa latest mula sa Business Mirror, kumbiyansa ang mga negosyo sa Pilipinas, sa mga negosyante, hinggil sa kanilang prospect ngayong quarter habang ang mga consumer ay pessimistic. Ayon sa latest sa Business Expectation Survey ng Bangko Sentral ng Pilipinas, bagyang tumaas sa 32.9% of Businesses Confidence Index mula sa 32.1% sa ikalawang quarter ng taon. Karamihan sa mga negosyo ay nagsabing kumpiyansa sila dahil inaasahan nila ang pagtaas ng demand para sa goods and services tulad ng food and beverage, apparel, education at personal services dahil na rin sa pagsisimula ng bagong school term at sa pre-holiday inventory stocking ng retailers. Sinabi ng mga consumer na nabawasan ang kanilang pessimism dahil sa mas mataas na income mula sa remittances at iba pang sources, karagdagang pinagkukunan ng income, permanent employment at mas maraming trabaho at mas maraming miyembro ng pamilya na nagtatrabaho. Pasada Balita! Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Sumapa na sa 148 katao ang patay habang 55 ang nawawala sa malawakang pagbaha dulot ng malakas na pag-ulan sa Kathmandu, Nepal. Ayon sa mga otoridad, libu-libong kabahayan na ang nalubog sa Kathmandu habang 2,000 individual ang na-rescue mula sa naturang lugar. Una nang inahayag ni government spokesperson Prithvi Subagurung ng isa ring dahilan ng mabilis na pagtaas ng tubig ay ang pagkasira ng ilang water pipes na siya namang nakaapekto sa operasyon ng mga telco at ilang power lines. Samantala, hinimok ng Nepalese government ang publiko na iwasan muna ang pagbiyahe lalo na sa gabi dahil sa mga gumuhong lupa. Pasada Balita! O eto, ihabol ho natin ang isa pong good news. Pinatunayan ng isang engineering student ng pamantasang lungsod ng Maynila, taga PLM ito, na hindi hadlang ang kahirapan at kakapusan sa pera para maabot ang pangarap. Ipinakita ni Juan Aaron Villamil, isa pong engineering student ng PLM, ang kanya pong sipag at syaga para lamang makapagpatuloy sa pag-aaral sa pamamagitan po ng pagtitinda ng SWAT sa budget na chicken pastil na siya mismo ang gumagawa. Pinagsasabay lang naman kasi ni Villamil ang pagpasok sa paaralan sa paglalako ng paninda na tumawag ng pansin sa mga netizens. Sa loob ng paaralan ng PLM, inilalako ni Villamil ang pastil na sa halaga pong 10 piso lamang. Habang isinasabay sa kanyang klase sa kurso, mabigat-bigat pala ang kanyang kurso, mechanical engineering lang naman. Aba, Juan Aaron Villamil, good luck sa pagtsatsaga mo. At actually, hindi lang si Juan Villamil may mga ganyan pong mga ginagawa, di ba? Meron din mga ibang natin mga kababayan, isinasabay ang pagnenegosyo sa pag-aaral. Marami yung mga ganyan, basta't gusto maabot ang kanila pong pangarap. Pasada Balita! Alright mga katotos, wala na po tayong oras. Sumasapit na po tayo sa ating pong pansamantalang pagpapaalam ngayon pong araw po na ito ng Lunes, ngayon pong Setyembre 30. Huling araw na po sa buwan ng Setyembre 2024. Sa ngalan po ng buong tropa ng DWIZ at LU Channel 23, sa ngalan ni John Ibanez, ito po yung lingkod, Drew Nasino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Susunod na po ang palatuntunang Karambola. Bawal ang babagal-bagal! Bawal ang kukupad-kupad! Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi? May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ Pasada
Balita live sa DWIZ AM Metro and Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations, Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ digital accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga. John Ibanez, DWIZ Pasada, Pasada, Balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama, paglilingkod ng tama. Lunes hanggang Biyernes, 7 a.m.